Napakarami. Oh, thank you so much. Sino ba? Siguro si Cap unahin ko. Si Cap, nakita niyo naman po sa first episode, napaka-business-minded. Yung one, di ba? Oo, pinagkakitaan na po kaming lahat. Actually, parang pa-manager na nga po yung datingan niya sa amin. Kasi nahainan kami ng 50 million eh. So kumana ka agad yung utak niya. Magaling si Cap sa numbers. Ayan. Sa pera. Masinop ba? So yun yung mga natutunan mo about your fellow runners sa kanilang mga skills and traits. Okay, salamat sa yung sagot. I'll ask Lexi naman. Nakita natin sa pilot pa lang, from the airport, you went to the beach, and in fact, sa OBV, may mga nakita tayong iba't ibang places sa Korea. So, isang patikim sa ating mga nandito sa Studio 7, ano ba yung iba't ibang lugar? Alin doon yung pinaka-paborito mo at bakit? Without spoiling kung ano ginawa niyong mission doon, pero ano yung aabangan nilang lugar na na-feature niyo dito sa Well, sige, you can describe it na lang if you... It's a location close to the DMZ, parang border ng North Korea and South Korea. Makikita nyo dun sa trailer namin na may... Wow, gulat na gulat, Buboy. Gangon ba yan? Hindi. Anyway, para po klaro. Basta yung border po ng North Korea and South Korea, ang episode, ang tema po namin dun military. Surprise! Sinong guest namin dun? Pero... favorite ko po yun kasi doon namin naramdaman yung heartwarming effect ng ginagawa namin sa Korea. And the making of Running Man Philippines. From season 1 to season 2. So, yun po yung pinaka-favorite ko. Tsaka bukod po doon, ang hirap po kasi nun eh. Grabe po, physically challenging po yung episode na yun. Kaya sana abangan nyo. Bandang dulo-dulo na po yun. So kung ano man yun, we won't spoil it. But abangan nila dito sa season 2 ng Running Man Philippines. Up next, we have, of course, Buboy. Buboy, ang katanungan ko para sa'yo, marami nangyari dito at of course you're very well known sa magaling magpatawa. Ano yung mga memorable moments sa'yo na aabangan ng ating mga kapuso? English daw sabi ni Buboy. Pwede ka magsalita ng Tagalog? Oo naman, sige. Joke lang po. Actually, napag-usapan natin to, Boss J, parang nakaraan. Na parang nagre-reminisce po kami kung ano po ba talaga yung masasaya. Sabi ni Boss G, halos lahat kasi talaga masaya. Tapos yung iba po nagtatanong lagi sa amin, or kadalasan, sino po ba yung ultimate runner? Yun lagi yung tinatanong sa amin. Para sa amin, para kay Boss G, naliwanagan ako na parang, hindi yun yung parang ultimate runner ang pinaka, alam mo yung question. Ang question is, nag-enjoy ba kayo? Ang sagot ko po doon, araw-araw kami nag-e-enjoy. Kahit po na maaga po kami na, Uy, bulong-bulong ka dyan. Tensyon na po, distract ako this guy. This guy, you know. So, gumigising kami ng umaga, 4 a.m., minsan 3 a.m., para gawin yung mga missions or yung mga laro na gagawin namin. Kasama yung mga runners. At syempre, kahit nung kasama ko si Miguel, sabi ko, wow, iba rin pala yung dynamics nung nakasama rin namin si Miguel. So, itong season 1 at season 2, magkaiba. Iba yung paano nitong winter talaga. Sobrang, alam mo yung, wow, surreal. Wow! Surreal. So real. Yes, and that's all. Thank you. Thank you very much, boy. Up next, Ebek, tatanong ko, may mic na rin naman siya. Okay, sa trailer pa lang nakita natin maraming mga bisita na sumama syempre sa inyo. Without again spoiling anything, sino ang pinaka-paborito mong naging guest o bisita ninyo dito sa season 2 ng Running Man? Ako naman, lagi ko sinasagot to, for sure, karamihan sa amin. Parang tayo rin naman nata lahat. Si Haha, syempre. Sa mga hindi nakakaalam kung sino si Haha ay OG runner lang naman from Running Man Korea. So nung na-meet namin siya, wag na, baka ma-spoil kayo. Pero, hindi ko mapigila, wait lang. Sobrang surprise kami. As in, ano kami nun focus kami, biglang lumabas siya, tapos yun lang, baka ma-spoil na. Ganda lang. Okay, marami sila boss, mahirap na. So, mahirap. May mga executives tayo dito, no?
Okay, up next we have Angel. Siyempre, ang katanungan ko naman sa'yo ay almost 2 months. 1 month, more than 1 month, almost 2 months kayo nag-shoot. Almost 2 months. Ano yung siguro yung naging, how do I put it, paraan mo para pag-cope sa weather, yung bagong lifestyle? Kasi nasabi ni Buboy, gumigising kayo maaga pa lang, 3, 4. What was the lifestyle para lang maintindihan ng ating mga kapuso to be part of this show? Actually, ano to ba stick ko eh? Sorry. Buhoy. Yeah, actually, hindi madali. Especially for me and for the others na first time maka-experience ng winter. Especially nung dinala kami dun sa place na negative 22, right? Yun ang pinakamalamig, negative 22? Yes. Wow. Alam mo, pag ganun, hindi mo na talaga alam paano magko-cope eh. As in, ilang layers na kami tumatagos pa rin talaga. Kahit anong pag-prepare ko bago kami umalis, hindi din talaga nag-work. So, gagawin mo na lang, enjoyin mo na lang. Diba? And since kami, nag-enjoy lang din naman kami with the missions, makakalimutan mo na rin yung lamig. Oo, kahit nandun dyan lang siya, ano mo, ramdam mo, pero at least nalilibang ka. Heat pack. Heat pack ang kasagutan. Yung mga heat pack. Hindi pa. Mabubuhay kami sa heat pack. Sa heat pack. So, importante yan, lalo sa ganyang kalamig na klima, heat pack, heat tech. Okay, and finally, of course, our newest runner, Miguel Tan Felix. How was it being part of this show? Siyempre, from season 1, di ba, bagong salpak ka. How was it coming in as a newcomer, as a new runner, joining this amazing group of people? Ano yung naging experience mo with them? Hindi ko in-expect na magiging ganito kasi yung buong 43 days ko sa Korea. Nung una, iniisip ko, my God, 43 days? Kaya ko ba yun? Malulungkot ako. Ang dami kong mamimiss sa Pilipinas, yung pamilya ko, mga kaibigan ko. So parang sa akin, parang hindi po kayo sa loob kung pumunta ng 43 days. Parang masakit, mahirap umalis sa Pilipinas. Pero, nung nakapag-adjust ako, nung naging close kami lahat, doon na parang ayaw ko nang di naman sa ayaw ko nang umuwi, pero sobrang dali ng mga araw. Parang hindi siya 43 days. So, Kasi time flies when you're having fun with this amazing group. sobra. Hindi mo na malayan. That's right. So, yung bago ako pumunta ng Korea, iniisip ko, trabaho yung pupuntahan ko. Pero hindi ko naramdaman na nagtrabaho ako during the 43 days. At yun naman talaga yung masarap na trabaho. Yung Yes. nag-enjoy ka lang, hindi mo mararamdaman yung stress and That's everything. true. Alright, thank you so much guys for answering those questions. Pero syempre marami pang mga gustong magtanong about this season.